Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Paano kumuha ng Special Power of Attorney or SPA sa Japan para sa pagbebenta ng ari-arian sa Pilipinas? Maraming Pilipino ang nagtatrabaho o naninirahan sa Japan, ngunit may mga ari-arian pa rin sa Pilipinas tulad ng lupa, bahay, kondominium o iba pang properties. Kung hindi makakauwi ang may-ari upang personal na asikasuhin ang pagbebenta, maaari siyang gumawa ng Special Power of Attorney upang bigyan ng legal na kapangyarihan ang isang pinagkakatiwalaang kamag-anak o ibang tao sa Pilipinas na kumilos para sa kanya. Ito ang karaniwang ginagamit at legal na dokumento para sa ganitong sitwasyon. Ano ang Special Power of Attorney or SPA? Ang Special Power of Attorney ay isang legal na dokumento kung saan ang may-ari ng ari-arian ay nagbibigay ng tiyak na otoridad sa isang tao, attorney-in-fact o representative, upang gawin ang mga partikular na bagay sa kanyang ngalan. Halimbawa, maaaring bigyan ng kapangyarihan ang kapatid, magulang, asawa, o anak upang ibenta ang lupa, bahay o kondominium, pumirma ng Deed of Absolute Sale, humarap sa Registry of Deeds, magproseso sa BIR, magbayad ng kinakailangang buwis at fees, tumanggap ng bayad mula sa mamimili kung malinaw na nakasaad sa SPA, at kumpletuhin ang lahat ng dokumentong kailangan para sa bentahan. Bakit kailangan ng SPA? Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang pagbebenta ng real property ay nangangailangan ng espesyal at malinaw na otoridad. Hindi sapat ang simpleng authorization letter lamang. Kung walang SPA, hindi maaaring pumirma ang kamag-anak sa deed of sale. Hindi ipoproseso ng Registry of Deeds ang transfer at maaaring tanggihan ng BIR at iba pang ahensya ang transaksyon. Saan kukuha ng SPA kung ikaw ay nasa Japan? May dalawang legal na paraan. Unang paraan, sa Philippine Embassy o Philippine Consulate sa Japan. Ito ang pinaka-rekomendado. Ito ang pinakamadaling paraan para sa dokumentong gagamitin sa Pilipinas. Kung nasa Japan ang Pilipino, maaari siyang pumunta sa pinakamalapit na Philippine Embassy sa Tokyo, Philippine Consulate General sa Osaka, Philippine Consulate General sa Nagoya, Philippine Consulate General sa Fukuoka, at iba pang Philippine Consular Offices kung naaangkop. Doon mismo maaaring ipanotaryo o ipa-acknowledge ang SPA ng consular officer, kaya kinikilala ito sa Pilipinas. Narito ang mga requirements. Karaniwang hinihingi ang personal appearance ng may-ari, valid Philippine passport, original at photocopy, residence card o Sirio card kung kailangan, nakaprint na SPA, mga detalye ng property, pangalan ng taong bibigyan ng authority, at bayad sa consular fee. Ano ang ilalagay sa SPA? Dapat malinaw na nakasaad ang principal, ang kanyang buong pangalan, ang citizenship, ang address sa Japan, at ang passport number. Ang attorney-in-fact naman, kailangan ang kanyang buong pangalan, address sa Pilipinas, at relasyon sa principal. Ganun din, nakasaad dapat ang property details. City, city number, tax declaration kung mayroon, address ng property, lot number, at area. Mga kapangyarihang maaaring ibigay. Halimbawa, ibenta ang property, pumirma ng deed of sale,
tumanggap ng reservation fee o kabuoang bayad kung nais, magbayad ng taxes, kumatawan sa BIR, kumatawan sa Registry of Deeds, kumuha ng certified true copies, at pumirma sa lahat ng kaugnay na dokumento. Narito ang proseso. Unang hakbang, ihanda ang draft ng SPA. Ikalawang hakbang, mag-book ng appointment kung kinakailangan sa embassy o consulate. Ikatlong hakbang, dalhin ang lahat ng requirements. Ikaapat na hakbang, pipirmahan ang SPA sa harap mismo ng consular officer. Ikalimang hakbang, magbabayad ng notarial fee. Ika-anim na hakbang, hintayin ang release ng notarized o acknowledged SPA. At ang ikapitong hakbang, ipapadala ang original SPA sa Pilipinas dahil kadalasan ay original copy ang hinihingi sa bentahan ng lupa o bahay. Maaari bang gumawa lang sa Japanese notary? Oo, dahil parehong miyembro ang Japan at Pilipinas ng Hague Apostille Convention, maaari ring ipanotaryo sa Japanese Notary Public at ipa-apostil sa Japanese authorities bago gamitin sa Pilipinas. Gayunpaman, maraming Pilipino ang mas pinipili ang Philippine Embassy o Consulate dahil direkta na itong tinatanggap ng karamihan sa mga opisina sa Pilipinas. Mahalagang paalala, pumili lamang ng taong lubos na pinagkakatiwalaan. Limitahan ng authority sa partikular na property kung yun lang ang layunin. Basahing mabuti ang SPA bago pumirma. Itago ang photocopy at digital copy. Ipadala agad ang original document sa Pilipinas kapag tapos na ang notarization. Sa kabuuan, kung ikaw ay Pilipinong nasa Japan at nais mong ipaasikaso sa iyong kamag-anak ang pagbebenta ng iyong ari-arian sa Pilipinas, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paggawa ng special power of attorney. Ang pinakamainam na paraan ay ang pagpirma nito ng personal sa Philippine Embassy o Philippine Consulate sa Japan upang maliging legal at madaling tanggapin ng mga opisina sa Pilipinas. Kapag malinaw ang nakasaad na kapangyarihan sa SPA at kumpleto ang mga dokumento, magiging mas maayos at mas mabilis ang proseso ng pagbebenta ng iyong ari-arian kahit ikaw ay nasa ibang bansa. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o awtoridad. Marami pong salamat.